Nanumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahigit 30 bagong promote na general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Dito ay tiniyak ng Pangulo ang mga programa at aktibidad na magpapalakas sa sandatahang lakas. Binigyang diin din ng Pangulo ang suporta sa Anti-Terrorism Council at kinilala ang mga hakbang nito para labanan ang mga teroristang grupo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Kaligtasan ng bawat Pilipino. Yan ang isa sa mga prioridad at patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ika-33 Anti-Terrorism Council meeting sa Malacanang, muling binigyan diin ng Presidente ang suporta sa Anti-Terrorism Council. Ang ATC ang pangunahing ahensya na tumututok sa pagtukoy at pagsupil sa terorismo. Kinilala ng punong ehekutibo ang mga hakbang ng Anti-Terrorism Council para labanan ang mga teroristang grupo sa loob at labas ng bansa. Kabilang sa mahalagang hakbang ng ATC ay ang freezing of assets o ang pagpigil sa mga individual na may kaugnayan sa terorismo na gamitin ang kanilang pera at ari-arian para makapaghasik ng lagim. Bukod sa pagbuwag sa mga teroristang grupo, gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para tugunan ang ugat ng problema. Pinalalakas ang mga lokal na leader at hinihikayat ang mga kabataan na makipagdialogo upang makapagtatag ng nagkakaisang bagong Pilipinas. Pinaiigting din ng Administrasyong Marcos ang ugnayan sa ibang bansa gaya ng United Nations at regional organizations para maitaas ang antas ng kapabilidad sa pagtugon sa mga transnational threats. Kasabay ng paglaban sa terorismo ang patuloy na pagprotekta sa ating teritoryo at kalayaan. Sa panunumpa ng higit 30 bagong promote na general at flag officers ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas kay Pangulong Marcos, siniguro ng Presidente ang patuloy na suporta sa AFP. Tiniyak ang mga programa at aktibidad na magpapalakas sa Sandatahang Lakas, tulad ng kalulunsad lamang na Combined Coordination Center ng Pilipinas at Estados Unidos. It is a leap forward in our modernization efforts, reinforcing our interoperability with allies and strengthening our defense capabilities under the Mutual Defense Board Concept Plan. Dagdag pa rito ang ginawang AFP Joint Exercise Dagit Pa. These exercises equip our forces as they address evolving security threats and operationalize the comprehensive archipelagic defense concept. Higit sa lahat, isulong natin ang mga pangarap ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng bawat misyon na naitupad natin, bawat sakripisyong inaalay, at bawang hamong tinapatan ng tagumpay. Sa bawat pag-angat ng ranggo ng mga miyembro ng Sandatahang Lakas, ipinaalala ni Pangulong Marcos na hindi lamang ito simbolo ng kanilang kahusayan, kundi paalala sa sinumpaang tungkulin na protektahan ang ating bayan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.